Ba yan? Hina naman ang signal dito. Hindi ako makatext. Excuse me po. Hello? Ma'am, meron po ba kayong piso wifi? Kailangan ko lang po magtrabaho eh. Wala kaming ganun. Wala dito sa tindahan kong piso wifi. Ano ba naman itong Chabem sa to? Ang cheap. Hello? Wala nga eh. Huwag kayo iyak. Ba't nga wala ka? Hindi pa ako napapakabit. Ano lang ba meron ako? Data. Hotspot po, meron po kayo. Meron. Pwede po bang maki-hotspot muna? Teka, parang kilala kita. Ikaw si, hello mga kalakbay! Al-Arabia, Al-Mutahida. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites. Di ba? Opo, at your service po, ako po si Kat Diaz. Samahan ninyo ako sa susunod na Lakbites. Simbahan! O, di ba? Hindi po, Lakbites lang po yun. Lakbay lang yan. Ay, okay. Eto, na-connect na kita. Chabi! Ano? Kilala ko siya. Kilala ko talaga at kilala mo din. Oo! Di ba ikaw si Alakbites? Dito, Pilipit ang dila nito. Hindi po, Alakbites? Hindi po ako nag-alakbites. Kayo lang po ni Father Jeff ang Kami rin pa rin Father Jeff ang gilala. Nako! Teka, lilipat ako dito sa kabila. Dyan. Blocking. Sa wakas! Opo, blocking. Bakit naman dito? Lakas mo tumira. Nag-shooting na po kasi kami dito sa area. Break po namin. Naghanap ako ng wifi kasi may kailangan akong gawin sa work. Ano bang work mo sa... Bukod po sa pagiging host ay social media manager din po ako ng TV Maria. Ayun, tama-tama. Matutupad na aking pangarap na crossover kung saan magigest ko si Lakbites sa Kape at Kambay! Chabi, Oo, kumakain ako. tama na muna yung kain. Bigyan muna natin ng oo nga, kape yung ating guest. Yung friend. Oo. With a stress on friend, no? Oh, friend. Ba't ganun, Father, parang hindi ka belong sa amin? Ha? Nanginginig nga ako, kinakabahan ako eh. Ano po yun, Chubby? Bakit nga siya hindi bilong? Kasi ano Thank you siya? po. Ano? Black. Ha? Matira tayo, tingnan natin. Oo, maiba kaya. Sige lang, galingan mo ha. Galingan mo. Sige na. O dahil ikaw ay Hindi ka nag-guest. makapokus. Ha? Mahirap talaga Teka po, mag-focus. kape. Sige. Okay, tayo mo'y nagagalak sapagkat isa sa mga gusto talaga naming maka-crossover ni Father Jeff ito noong unang panahon. Siya po ay friend namin mula po sa TV Maria sa palatuntunang Lakbay, si Ate Kat Diaz. Hello po. Hello po. Gawin natin kape at kampay. Yun. Yan, natupad din. Ay, salamat sa Diyos talaga. Galing talaga ni Lord. Amen. Father Jeff, I love you. Ayun. Sige. Yes Ate po. Kat, salamat at napadpad ka dito dahil meron kang taping at recording ng Lakbites, no? Opo, nabigla nga ako eh. Ba't biglang may pangalan ko? Ganun talaga. Para-paraan lang yan. Pero sige, magandang makilala natin si Ate Kat. Of course, nakikita natin siya sa mga palatuntunan sa TV Maria. Pero magandang mas makita pa natin, ano ba yung ginagawa nyo sa TV Maria, Ate? Oo nga. Okay po. Ako po, ang ginagawa ko sa TV Maria, nung una pa, kasi una, executive secretary ako ng TV Maria. Wow. Nung nag-start pa lang ang TV Maria. Then eventually, napunta po tayo sa video, sa production side. Tumutulong din po tayo doon. And then recently ngayon, ito na nga po, si social media ng TV Maria. Kasi nung 19 years ago, nung nag-start ang TV Maria, hindi pa uso social media eh. Pero ngayon, habang kailangan to keep up with the flow, pumasok na po ang social media. Ako na rin po yung naging in charge sa pagmamanage ng social media ng TV Maria. Ito magandang tanong, paano ka na involved sa TV Maria? How did you come here to this very beautiful, prestigious institution? Lakas po makamatanda ng tanong nyo, no? Parang tagal na kasi no 19 years, no? Si Father Reuter, kung kakilala po ng mga tao, siya po yung isa sa mga unang nag-start ng media dito, Catholic media dito sa Pilipinas. Father James Reuter of the SJ. Society of Jesus. Yes po. Siya naman, my parents kasi used to work for him.
Proud akong sabihin na si mama, siya yung secretary, at si papa naman, siya yung driver. Ah, talaga? Yes. Yung pala ang kwento nun. Yes. Kasi nagkakilala. Oh, doon din nabuo yung love affair nila. Ah. Yun. Tapos, nung 1 month before ako mag-graduate ng college, Reckless driver? Sino si Alex? Si Daddy Boy? no. Nung 1 month before ako mag-graduate ng college, naghanap na ng staff for TV Maria. Kasi yun na yung 2005, magsa-start na si TV Maria. Doon ako pinasok ni Father Reuter. Ako ang inilagay niya na pioneer staff. Pioneer TV staff. Maria. So, nung time na yon, yung mga pag-design pa lang ng logo. Sino nag-design yan? yan. Ay, hindi. May mga offices na involved sa paggawa ng logo. Tapos ako yung executive secretary nga. So, nagmi-minutes, nagko-contact dun sa mga Catholic institutions. Ginagawa ko lahat yon nang wala akong kaalam-alam kung ano yung ginagawa ko. Naman tinapos mo, Ate Kat? Malapit lang, IT. Ay, IT ka pala? Kalayo. Sa Mapua Institute of Technology. Yan. Pala maging schoolmate to. Sayang. Oh, ano, bakit? Eventually, naging involved ka na dun sa station. Yung challenges or yung mga joys na rin na being part of TV Maria? Challenges. Siguro po yung una, yung hindi ko nga talaga alam yung ginagawa ko. Parang at one point, tinatanong ko kasi, ba't ba ako nandito? Ano bang ginagawa ko sa isang Catholic TV station? Siyempre, di ba, ang tayo naman usually, kapag yung fresh grad, gusto mo mag-work ka sa Makati, ang ganda ng damit mo, forma ka, ganyan. Tapos yung too idealistic na makakaipon ako dahil meron ako sweldo, malaking sweldo ang gusto ko. None of it happened to me. Kasi siyempre, simbahan, hindi naman malaki ang sweldo. And then, yung idealistic na yun, wala. Tapos, struggle ko yun. Matagal ko siyang naging struggle. Until at one point, naging parang minahal ko na yung trabaho na ginagawa ko siya. Pero years ko yun bago ko na-overcome yun. So, doon ko naman minahal yung ginagawa ko. Tsaka, siguro, do what you love what you do. Kaya, ko yun, yung palagi ko sinasabi. Kanya ko yun. Kaya yun yung parang heart and passion in doing everything. Nabuhos ko na rin siya sa work eventually. Ayun, nabanggit mo, Ate, kanina, sabi mo, ikaw ay ang social media head ng TV Maria, di ba? Yes. Ano ba ang mga roles and responsibilities na isang social media head? Kaya ka naghahanap ng piso wifi. Bakit ba? Ano connect? Actually, bawal nga ginagawa akong paghahanap ng piso wifi. Kasi public wifi siya eh. Kapag public wifi, isa sa responsibility natin is to safeguard yung ating social media accounts. Malaki ang danger kapag nasa public wifi ang ginagamit natin. So, maingat. Dapat maging maingat tayo. Tapos yung in handling naman yung ating social media pages or yung accounts natin, kailangan din naman maging mapanuri tayo dun sa mga pinopost natin, yung mga contents, even the words na ginagamit natin. And also, part din siguro ng responsibility yung kapag may naging mali tayo dun sa ginagawa natin, we own up to it na. Tapos, gawa tayo ng pamamaraan para maitama yun. Kasi hindi mawawala na nagkakamali din tayo minsan sa mga nilalagay natin eh. So ikaw yung nagre-reply doon sa pag may nagtanong na, meron po ba yung t-shirt 2XL, mga ganun? Ikaw nagre-reply doon? Sa t-shirt, hindi ako. Meron akong kasama doon. Marie Jess Ginto at pangalan na. Ano yun? Kilala mo yun? Oo. Chubby din yun eh. Chubby yun. Oo, papayat na yun. Sabi niya. Papayat na sige. Magja-Japan daw po yun. Talaga? Pag pumayat. Pero Japan paano yun? So, ibig sabihin, lahat ng mga posts, lahat ng mga images, ikaw lahat gumagawa nun? Hindi naman po. Yun nga, katulad ng sinasabi ko, ako lang po yung parang, kumbaga, on top of yung sa social media na nag-handle. Pero, meron po yun yung, through the help of my co-workers, yung mga editors din po namin. Shoutout mo sila. Shoutout kay Emil, kay Jigo, kay Kuya Robert, yan. Kapag meron na mga productions na sa kanila naka-assign, yung mga teaser noon at saka yung main program, sila naman po ang nag-upload. Pero, may specific time and day kung kailan dapat pinopost. Na yun naman po yung role ko na i-assign yung programming for social media kung ano yung mga ipopost namin. Ganun. Yes. Speaking of programming,
kilala ka sa programang Luck Bites. Ano? Opo. Saan ba nanggaling yung Luck Bites at paano ba ito nag-conceptualize? Ika nga. Si Luck Bites po, before, ano yan mahabang program dapat yan, 1-hour program. Meron kaming program before sa TV Maria na ang pangalan, Lakbay Simbahan. Kailangan namin i-adapt into social media, shorter form, dati 15 minutes, ngayon na medyo nagiging hanggang 25, medyo 25. maabot kami. Ginawa namin Luck Bites. So, Lakbay Simbahan, bite size. Kaya siya Luck Kaya Bites. pala Luck Bites. Akala ko, pag naglalakbay kayo, kumakain din kayo kaya Luck Bites. Kasama din yon. Segment 1 namin ngayon, yung nagtatry ng mga pagkain ng mga lugar para... Nagmumukbang kayo, gano'n? Yes, para may free food yung team. Para ano po, para po meron kaming para i-showcase din kung ano yung masarap dun sa specific na lugar na pinuntahan namin. Kung saan may masarap, doon nga tayo pumupunta, parang gano'n. Tara! Tara! Pero ito si Chubby, buti dito nasasali sa Luck Bites, no? Mahigpit po yung finance namin. Baka po mag-over kami sa budget. Oo. Akala ko hindi kayo kasya doon sa sasakyan, no? True to life lang po, true to life. Kasi ano lang nyo, 160 lang yun. Wala naman 60. Hindi naman po, 170 po kapag out of town. Out of town sila, 175. 70. Binawasan pa 5 piso. Sige, Ome. Ano ka tanong? Nananawagan po kami sa finance. Mga finance po, Kaya alam Father mo na. Jojo. No, ano? Kaya hindi si Father Jojo. Sino? Finance. Father? Si Monsignor Clem. Ay, Monsi. O, Opo, sorry po. Ano ka ngayon? Sorry po, Monsi. Papakabay na po ako. Di ba ang Sige. laki ng 170? Ha? Laki ng 170. Galing. Sige, may tanong ka. Hindi, kasi meron na akong hinahanap, Ate Kat. Meron na akong tatanong, di ba? Siyempre, SOCOM. SOCOM, no? Ito kasi, meron dito, what are the opportunities and challenges in Catholic Social Communication Ministry at present? Pang-beauty queen. Thank you for that very wonderful question. Okay. Ano ang opportunities? Opportunities and challenges sa SOCOM sa panahon yan. Kasi nagkaroon tayo ng episode ng SOCOM Since ikaw ang social media head ng TV Maria, ano ba meron? Opportunities po sa atin sa simbahan. Malaking avenue to evangelize. Malaking bagay siya to evangelize. Marami tayong forms of contents na pwedeng gawin with social media ngayon. Ang challenge is how to keep up and how to maintain. Yun sa nakikita namin, marami ang naggumagawa ng content sa simbahan. Maraming pages ang mga simbahan. Pero marami din doon, discontinued ang contents. Totoo yun. Or, ang daming contents sa isang page, daming content, sabay-sabay yung kinunceive nilang Pero lahat yun, mapuputol din eventually kasi walang consistency. Paano mo ba, Inte? Pag nagpo-post ka ba ng bawat, kunyari ng topic, may tamang oras ba siya? Ganyan? Parang, yung mga ganon. Oo nga, kuwari, gusto kong dumami yung mga likes ng likes, aking ng- Instagram post, yung the Singapore food blog that you did not ask for. Meron bang tamang oras yun, mga Parang may ganun? parang ano ka ba, pattern? Ganon? Meron ka makukuhang pattern post, depende sa analytics nung social media platform nyo. Sa analytics kasi doon, makikita nyo kung ano yung peak time, kung kailan yung mga followers ninyo gumagamit ng social media. Tapos kung sila yung tamang audience dun sa tamang content, sa content na ginawa ninyo, malaki yung chance na magpipik yung views niya. Dun pa lang sa first post ninyo. Sa pag-post nyo pa lang, marami nang manonood. Tapos susunod na lang yung 24 hours siguro or less, basta yung 1 week mahaba na magsisirculate pa yan because of the shares. So usually, ano yung pinakamarami sa TV Maria? No? Ano yung madalas na maraming nanonood na time or sa mga posting usually? Salita ng Diyos, salita ng buhay pa rin. Sa umaga, yung At SND, 5 a.m. Pero sa tingin ko, 2 reasons bakit yon. Established na siya doon sa fixed time na yun, 5 a.m. daily. Next is, dahil Catholic TV channel, marami pa rin ang followers na ang hinahanap na content is prayer to start the day. So, nakuha na namin yung perfect time. Before going to work, before going to school, before magmisa ang mga pare, nakakakuha sila ng reflection sa SND. So, yung time na yon nakuha na namin. Kaya by 5 o'clock, nag-post kami. By 6:30, hundreds na yung shares niya. Kasi merong consistency nga na tinatawag sa pagpo-post. Meron akong gustong tanong, pwede pa ba? Sige, bisan mo sa time Hindi, up na kasi sabi yung tanong ko, meron bang pinagkaiba ang content creator ng sa simbahan versus vlogger? Malaki ang pagkakaiba ng content creator ng simbahan at vlogger. Like? Kasi vlogger Content creator, usually,
supposed to be, sana, hopefully, ang content creator ng simbahan, more on content on the church. Evangelization siya. But pag vlogger ka, usually, nandun ka to set viral videos, trends. Tayo sana is more on inspiration. So yung viral, hindi tayo naghahabol dapat ng viral lang na post na yung one time may peak siya kasi sikat siya. Maging viral, maraming views. Pero content creator ka ng simbahan, pwedeng not as much as yung viewers, pero inspiring ka, tsaka trending in such a way na marami ka matututunan, na pwede siyang hindi mapanis, malaos online. Anytime, shareable pa rin siya. Ganda, no? Mas marami tayong maiintindihan pa. Lala na, no? Social media, viral, trending, etc. Ano ba ang tamang ugali ng isang netizen? Ang tawag dito ay netiquette. Etiquette for netizen. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunang Lakbites X Kape at Kampay! Pangarap ko talaga to. Thank you, Father Jeff. Thank you, Father Jeff. Parang mo din siya. Char! Thank you, Father Jeff. Okay. Say, dali mo na yun, ano? Lumos May natin. kanta ako sa'yo. Tao po! Tao po! Dito po yung Chubby M Store. Nakikita mo naman, di ba binasa mo? Din yan. Kita niyo naman. Chubby. Kita mo naman, di ba? Hindi naman nalata. Opo, chubby. Wow, nakakaya sa'yo, kuya. Bakit ka narito, Dante? Ay, ito na po kasi ni-request yung Wi-Fi na ikakabit ko ngayon. Magkano ba yung monthly? 1 lang, tapos 1,000 Mbps. Super fasting pa. Eh, tatanungin ko muna sa accountant, baka bawasan yung budget niya. Gusto mo sabayan para mag-fasting ka na rin dito. Sabay ka na rin. Oh, wow. Pumayat na ako, Sa Chubby. banda, o hindi ka ba ninja? Oh, tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Oh. Malapit na. Sige na, ikabit mo na yan. Sige na, Nung Chubby. matuwa ako Dito sa'yo. ko na ilagay para... Oh, mabilis Sabi mo yan, para ha? mabilis. Ay, sorry. Oo, mangsisira pa ng gamit, eh. Ano yan? Starlink ba yan? Para Opo, namang padre. plancha yan, B. Ito yung bagong dinevelop ng Philippines. Starlink. Plancha Starlink. eh. Hindi ba Elon Musk yun? Shoutout Elon Musk, ha? Ano pa, Chubby? Okay na po Teka lang, internet nyo? ganda ba Test mo ako? muna, Chubby. Ganun po Teka ba lang. talaga mag-connect ngayon, mag-install, lalagay lang? Teka lang. Hoy, nakakonect na ako. Doon. Nakakonect na ako, hindi ko pa pinipindot. Ano nga kabilis? Kaya nga super fasting eh. Okay. Ano, Chubby, Sige, salamat. babayaran ko na lang yan sa susunod pag in-approve ni Sige, accountant. salamat, Chubby. Sige. Salamat, Thank you! Thank you. Thank you! Oh, grabe talaga. Ayun na, atikan maikabit ka na sa super fasting. Safe ba yan, chubby? Safe yan, may code yan. Oh. Ano pong password? TB Maria Pills. As in pills ha, P-I-L-L-S. Okay! Bira ka, sabi. Napakalaga talaga ng internet sa buhay natin sapagkat ang internet ay extension ng society. Pero hindi lang yan extension ng society, kundi tayo din tinatawag na maging citizens. Ang tawag dito, digital citizens o netizens. No? Oh, netizen. Naalala mo ba nung unang dating ng internet? Magka-batch mo naman tayo eh. Dial-up. Dial-up, oo. Dial-up, yun yung maririnig mo pa kapag kukonect ka sa cell. Tapos, Tenong, tenong, tapos hindi siya magkukonect kasi wala na pala naman yung prepaid. Yun yung ano, ISP Bonanza. ISP Bonanza. Oh, kita mo Ano na. yun? Magka-batch kami. Edi wow! Ano yun? Teng-teng, ganun. Oo. Dial-up yun. Dati dial-up. kasi, ang internet, hindi pa naman yan yung mga Starlink na yan. Gumagamit pa ng telepono, pati modem. Tsaka bawal ka gumamit ng landline kapag gumagamit ka ng Internet, oo. Pag ginangat ka ng nanay mo at tatawag sa Putol. amiga niya, putol ang internet. O, tapos sa paglalaro mo ng Ragnarok, pati ng Yung Osworld. panahon kasi namin, Chubby, yung palang yung parang start ng pagpasok ng internet. So, bago magkaroon ng Messenger, may Yahoo? Oy, YM, Yahoo Messenger. O yun naabutan ko, YM. Pero yung connect na sinasabi niyo, hindi ko. Dial-up. Hindi ko alam wala yun. na. Eh, di ikaw na pinagpala, Chubby. Oo. Baga mo, kasi generation namin, naabutan namin yung nagsumusulat tayo sa mga letters, sinesend sa mga, hindi pa mail, talaga, hindi pa email, mail talaga. Tapos yung telepono ay hindi pa cellphone, talagang landline talaga. Ay, yung ganon. Ang ganun. Yung parang Pager. square. Beeper, gano'n yung beeper, beeper. yeah. Nabutan din namin yun. Pero yun Mukha nga, lang mas matanda siya sa Pero akin. may internet din ba yun, te?
Tira pa to. Ano ba? Ayusin nyo! Ano yun? Ano yun? May internet yon yung beeper? Hindi, tinatawagan yun. Hindi siya Oo. one-liner or Or two-liners twilight yata. twilight. Pero yun nga, yun yung sinasabi sa atin na dahil nga we live in this digital environment, no, kailangan maging careful din tayo in the way we behave, in the way we act online. Yes. Oo. Kaya yung mga ginagawa natin sa mga iba't ibang website, sa iba't ibang mga communities, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na etiquette. Pag sinabing etiquette ay customary code of right behavior or conduct. At kapag kinagsama mo ang internet at etiquette, makakabuo ko na salita, netiquette. Netiquette. Which means proper way of dealing with each other online. Kaya itong episode natin ngayon ng Kape at Kampay, palagi ang life hacks ay segment 3. Pero ngayon, 3 segment. Hindi segment 3, 3 segment, puro life hacks. Kaya Wala siyang maisip. hindi sa walang maisip. Ang dami ko nga, sa lawak ng aking karanasan. Nahilo nga ako. Sabi ko, ba't puro life hacks? Yun nga maganda kasi ang dami-dami natin pwede pag-usapan tungkol sa tamang pag-uugali sa internet. Kaya meron tayong life hacks, no? Ayun, ano yung mga helpful principles in communicating online? Isa-isahin natin. Sige. Number 1 muna tayo. Ate Kat, we interact with fellow human persons. Tao pa rin ang kausap natin. Tama po. Share ko na lang din. Sa amin sa TV Maria, si TV Maria page, ano siya, dati, account lang yan, page lang yan, walang sige, post lang tayo. Ito yung time natin, post na. Pero hindi kami sumasagot. Ay talaga, sa Hindi mga messages. Kasi parang siguro part of it, parang dating namin, added responsibility lang si social media at that time. Kailangan added work siya. Pero nung time na nag-decide or na-realize namin na kailangan namin yung need to interact with our audience, doon naman kami naka-receive ng mas madaming nag-gain ng followers. And also, yun yung na-describe kami as TV Maria is tao. Hindi siya page lang na may nag-admin. Hindi siya ganun lang. Kundi tao na nag-i-interact, na nakikinig, sumasagot at nakikisimpat siya kung kailangan. Kaya marami kaming na-receive ng mga ganong comments na nagpataba din naman ng puso namin. Tsaka na-appreciate nila, Father, pag mag nagre-reply kami. Na hindi kayo bot? Ikaw din? Nire-reply ka rin? Hindi. Minsan. Yun. Di nga kasi, Ate Kat, pati Chubby. Hindi, minsan kasi nagpa-part-time ako nga, di ba? Hello. Part-timer ako. Part-time. Kaya tayo gumilid, no? Kasi nga minsan, no, may tendency, no, lalo na sa emergence ng AI, artificial intelligence, yung mga bot, Yes. sila na yung sasagot para sa iyo. Pero yun nga, iba yung... Mararamdaman kasi. Parang walang puso, no? Yes. Okay naman yun. Nag-try din kami nun na meron kami nung at 5 o'clock, wala na, office hours is ganyan-ganyan, naka-close kami. Actually, hanggang ngayon naka-on pa naman yun. Pero we keep it, parang we make it a point na basta kaya namin sumagot, even beyond 5. Yeah. Sinasagot namin. Kasi iba pa rin yung ma-feel nila. Di ba nararamdaman mo naman kapag bot yung sumasagot sa inyo? O kaya naman, lalo alam mo kung pag yun at yun yung sinasagot, nakakawalang gana din dun sa nakakabasa. So, yun yung iniiwasan namin. Kaya hindi kami masyado nag-create ng mga auto-answers, Ayun. auto-response. So, tao pa rin ang Yes, communication. tao pa rin. Number 2 tayo, Ate Kat. Sige. Number 2, know where you are. Di ba may motto kayo dyan? Yung naalala ko yung isang World Communications Day na kayo yung nag-present sa amin sa Yes. diocese. May motto kayo eh. Yung yan, sige. Ano nga ba yun? What we are. Where we are. Ano nga yun? We have the story. We have the story. We have the heart and the passion. Ayun. We just have to be where the people are. Ulitin mo nga. We are Where what you we are. We are what we are. Na ibig sabihin You po and nun, I, we are. Yun. Yun. Ano yun? Na ibig sabihin nun, kung nasan yung mga tao, kung saan yung storya ng mga tao, actually, bumabad lang tayo doon sa mga storya ng tao kasi yun yung magtutulong din sa atin para maging relational pa lalo. And also, para sa atin naman as social media managers or content creators, doon tayo makakapulot ng mga contents na pwede natin gawin at mas maging inspiring pa tayo siguro. Yun. Oh, know where you are. So, ibig sabihin, yung kwento nandyan eh. Kailangan lang siguro natin buksan, mas maging mulat tayo, mas maging aware tayo. Kasi, hindi nauubos ang content para sa isang
Catholic social communicator. Tama. Hindi Tama nauubos po. ang content. Ang dami. Sabi ko nga po lagi dyan, Father, yung tayo, kung i-relate natin sa Bible at ang storya natin ngayon, marami tayong pwedeng gawing storya from the Bible to yung present. Kailangan lang natin maging aware ano yung mga samples na pwede nating gamitin as a tool. Tool natin siya eh. So, yun. Tsaka malaking tulong din yung social media ngayon, lalo na nung pandemic. Kasi yung mga lola, marunong na sila mag-Facebook. Kala ko kasi nakakabenta na eh. Hindi. Natuto Di ba na may sila. sinasabi nga dapat daw hiwalaw din yung Facebook na tanda. Actually, may reality din kasi talaga na meron tayong mga netizens and meron tayong digital Natives, pati digital immigrants. at saka digital immigrants. Kailangan na tayo maging aware na medyo mahirap for them na makatalon doon sa maka-adapt. So, medyo may extra effort din to understand them. Kasi part pa din sila eh ng nandun. Kasali pa rin sila doon. Kasali lahat. Yeah. Number 3 na tayo. Ito, Ate Kat, marami ito pag-uusapan dito. Respect other people's time, intellectual property, and privacy. Isa-isahin natin. Sige, saan mo gusto magsimula? Sa time? Time. Sige. Minsan kasi, ito, real talk, yung mga post, pag masyadong mahaba, hindi na binabasa ng mga tao. Totoo yun. ba yun, Totoo te? yun. Ha? Totoo ba yun? Totoo naman. Kasi si social media, ginawa din niya ang tao na parang ang daming options eh. So, kung para sa mata mo, napaka-tiring na kagad nung nababasa mo, chances are, hindi naman lahat, iso-swipe up ka na lang. Madali na lang kasi to swipe up and to move do sa ibang mas interesting. So, dapat ba ang advice mo doon, ate, umanap ka lang ng parang isang line or 2 lines na catchy ba? Yung parang maano mo yung attention. Ideally, dapat maiksi lang siya. Tapos makuha mo lang yung, kumbaga yung, ano bang tawag po doon? Yung makakakuha summary. ng attention ng mga viewers mo. Yun. Pero, lagi ko sinasabi, sa dulo, kung may next paragraph ka man, meron kang call to action. Yung call to action yung, please like, share, and subscribe. Para may ano ka agad, bawi. Watch, like, share, and subscribe mga tol. Yes. Diba? Ito, ate, intellectual property. Property. Yung mga pictures, yung mga citations, napakahalaga. Huwag nating angkinin ang hindi atin. Yes. Huwag ang kinin ang hindi iyo. Okay, go. Daming alam nito Hindi kasi 'di ba minsan hindi naman atin yung mga kailangan natin mag-cite ng sources, kailangan nating i-recognize kung kanino yung kanila. Yun ba nakikita kong CTTO? Oo, Yes. CTTO. Ano yung sinan? Credit to the owner, hello. Wala nang age, that may age. CTTO. Ay, CTTO. Oh, credit to the owner. Hello. Hello. Okay. Sige. Tapos kasama din dito ate yung privacy, no? Do not post everything online. Yes. Pads, balik lang ako doon sa intellectual property. Yan. As much as possible, kung kakilala nyo naman yung pagkukuhanan nyo ng video or yung picture, best pa din po na kausapin nyo sila beforehand to seek their approval. Para kung kaya pa nga po na in written format eh. Dapat Para documented. documented tayo na approved kayo. Para safe. Kung hindi naman, kung online tayo kukuha, hanap naman tayo ng contents na talagang free. Meron namang mga websites na nagbibigay ng free na mga images and videos. Doon na lang tayo humanap. Pati audio. Music, Pati music, audio. Yun. Tapos sa privacy, yun nga, no? Maging maingat tayo sa mga pag-share ng mga password, birthday, no? Kaya dahil dyan, marami mga mapi-phishing. Yes. Kaya marami yung mga, pati nga yung mga nasa OTP. Yun, yung OTP. Shoutout sa aking sekretary na sa dating parokya, no? Nahack yung kanyang Facebook, nahack yung kanyang GCash dahil pinamigay niyang OTP. Shoutout sa'yo, IB. Congratulations. At pinangalanan niyo po siya. Congratulations. Shoutout kasi eh. Naku, time's up na. Bilisan natin. Number 4, be careful with what you share online. Yes po. Siguro part dyan, Father, yung mga fake news. Kasi, Paano yun, te? Pag ganun ba, chine-check mo muna, ganyan, or papavalidate nyo, or take time na mag-check. Magtingin ka kung tama ba yung source. Tapos kung hindi man siya yung parang pinaka-source na maganda, tingnan mo doon sa, kunyari, sa simbahan, Vatican or CBCP. CBCP News. Check nyo muna kung meron silang post na ganun. Kung wala, wag muna nating i-post, not until meron talagang go signal. Or, i-check nyo sa mga pare.
kung legit information siya. Tama-tama, kolektado din. Number 5, fact check before you share. Kasi minsan, share tayo na share, pero hindi natin chine-check muna yung mga may namamatay. Actually, pag may namamatay, may bagong assignment, may bagong obispo, chine-check muna. Hindi yung share tayo na share, baka mamaya kakashare natin. Hindi naman pala totoo. Yes, nagiging part pa tayo nung mga pag-spread ng fake news pag gano'n. Kahit di natin sinasadya, kaya kailangan maging extra careful tayo dun sa mga pag-share natin and para mas maiwasan natin yung mga kaguluhan on social media. Kasi nakakagulo siya, nagiging toxic ang social media kapag masyadong maraming fake news and yun. Pero safe ba mag-share ng mga personal pictures online? Pwede naman, pero to a certain extent, lalo siguro kung yung mga bata. Kasi Mga bata. may possibility na pwede magamit ng mga hindi Lalo ngayon sa mundo magandang na, kasi katulad ngayon, nasa AI na tayo eh. Kasi, madali na siyang gamitan ng i-manipulate, no? manipulate siya. Tsaka Kawawa may naman. gamitin yung mukha mo, tapos ilagay kunyari sa sexing naka Pero may hirapan siya sa'yo, Chubby. Ay, di maniniwala. Yun ang advantage ko. Ay nako. Pag nilagay yung mukha ko sa sexy, ay hindi ito si Chubby. Hindi siya si Chubby talaga. Hindi kaya siya si Chubby. Kaya nga, sige kaya na. mahirap. Ang dami natin pinag-usapan. Pagpapatuloy natin ang kwentuhan natin, lalo na magandang tanong ni Ate Cathy kanina, paano ba natin i-handle ang mga haters, bashers, at trolls sa pagpapatuloy natin kwentuhan? Etiquette for Netizens dito sa Lakbites X Kape At Kampay! Thank you, Father Jeff. Teka lang mga father at saka Tika, tatawagan ko lang muna si Dante kasi walang... Ano si Father Jeff? Hello? Bakit? May problema? Dante! Ano, bakit? Yes! Ba't ganon sumagot ka na? Alam ko naman natatawag ka eh. Dante! Ramdam ko na agad eh. Bakit hindi ka nakasuot ng jacket mo? Ang init kasi, ang hirap magkabit ng internet sa taas. Anyway, sabi mo, 1,200 Mbps to. Bakit wala? Hindi ako makakonect. Bakit? Ano ba nangyari sa... Wala! Ayaw ng Maayos na internet! yung Binayaran pinatid ko ko, na nga. Inapprove Ay. na ng accountant. Alam ko na, bakit? Ano? Sinipsip mo lahat ng internet, ito mo. Paano sinisip-sip? Hello? Kinain mo lahat ng internet. Yan, tuloy. Babalik ako ha. Ayusin Balik ka. mo! Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Sige. Hindi tulpo ito. Salamat, sabi. Susumbong kita, kala mo. Hindi tulpo ito. Huwag yung mag-away. Father, kasi kakabit-kabit ang malmal. 1,2 yan, tas 1,2 Mbps din. Hindi naman gumagana. Sige na, bye-bye, tabi. Sige, tumatawa ka. Sige, umalis ka na. Mag-vaccine ka na muna, Chubby. Pasensya na, tabi. Sige na. Ayusin mo buhay mo. Bago tayo mag-break kanina, may tanong ako sa inyo. Ito magandang tama tanong. ng tawa. Naka-experience na po ba kayo na nagkaroon kayo ng trolls, haters, at bashers? Ikaw, Ate Kat. Ako wala. Tahimik ang life ko sa internet. Pero kilala ako. Ano? Sa TV Maria, yun yung parang medyo nagbigay ng windang sa amin sa TV Maria. Kilala ko to. Parang kilala ko yun, no? Kilala ko siya. Kilala mo, Chubby? Sobra. Describe mo nga. Maitim. Matangkad. Ano to? Sumasaktan? Ano to? Host to ng isang show. Clue, anong show? May kapito. At kumakampay sila. Kaharap natin! Siya ba yan? Yung tropa mo na maitim, di makita sa dilim. Pinaglingin siya sa uling, maputi lang ay ngipit. Anong kwento, Father? Anong story? To make the long story short, minsan kasi nasa choice of words. Minsan, magiging hindi tayo selective and discerning. Tama-tama yung episode natin sa discernment. Hindi tayo nagiging discerning sa mga choice of words and examples. Kaya minsan nakakasakit tayo ng kapwa. Pero mahalaga, we own up to our mistakes and we move forward to become better.
no? Maging mas mabuti tayo ngayon, no? So, ayun na. Kailan dito tayo? Kaya pala mahalaga dapat na bago ka magbitaw ng salita, dapat pala i-ano mo muna kung May tama ba discernment. to. Okay, konektado din sa last episode natin, discernment. Eh. Oh, ayan. Tsaka ano din, kapag meron mga disagreements online, ano siya, huwag tayo masyadong patolera doon sa Ayun! mga, Oo. sa mga nakapost. Kasi nagtitrigger lang lalo siya ng hate. Eh, kung nasa simbahan tayo, or kahit nga hindi tayo nag-work sa simbahan, kung as Catholics, sana, hindi tayo ganun, kundi mas maging life-giving. Pero kung may basher ka ba, okay ba na, ano bang ma-advise niyo? Okay ba na wag na lang basahin, tapos wag na lang sagutin, ganyan? Do you want me to be honest or do you want me to be polite? Same. Same. Sige. Ikaw muna. Ganito nangyari. Isa-isa mo natin itong Ay, sorry na. 5 hacks natin, no? Yung mayroon pa yung 5 principles sa ngayon. Number 1, yung keep disagreements healthy. And number 2, be forgiving of other people's mistakes. Ito yung nangyari sa akin. Noong una nagbabasa ako. Okay. Noong una, nagko-comment ako, nagsasorry ako, no? Pero minsan, nung medyo out of control na marami nang sinasabi, ang naging key sa akin is, hindi ko na, parang, I will just read to a particular extent and then, stop na. Naramdaman ko na yung sama ng loob, naramdaman ko na yung sakit. Nagre-replyan ko na kagad, nagsasorry na kagad ako. So, marami na rin ako experiences sa mga nabash ako at mga na-troll ako online. Hindi lang naman yung nangyari ng sigalot. Pero nakita ko yung kahalagahan na pakikinggan mo, babasahin mo, pero siguro, how should I put this? Dadaan sa isang mata, lalabas sa kabila. Pero may makukuha ka dapat, may mapupulot ka. Kasi ibig sabihin, no, may nasaktan. At kapag may nasaktan, at kung hindi mo naman sinasadya, humingi ng tawad. Wala namang masama. Wala namang masama. Wala. Yun din yung nasabi ko, hindi kababaan ng ating dignidad bilang tao yung mag-sorry. Pati yung humingi ng tawad. Tsaka siguro, nakakaluwag din kasi sa loob natin once na we own up to our mistakes. After natin mag-sorry, di ba, kahit naman sa hindi online na mga ganyan, mas nakakatulong sa'yo as an individual na umaamin ka sa pagkakamali mo. Sa amin sa page ng TV Maria, kapag aminado po ako dyan, nagkakaroon ng certain point na nagkakamali pa rin ako sa mga naipopost ko, descriptions, sa pag-edit. May mga nagiging flaws pa rin naman kami. Human. And kapag nakakakita po ako ng mga messages na nagsasabi, nagbibigay ng feedback, ang una kong sinasabi lagi is, thank you for calling our attention and we are sorry for this. Tapos medyo konting explanation lang, hindi siya sobrang haba. Hindi naman kailangan maging mahaba ang explanation eh. And after that, surprisingly, wala pong umaaway sa amin after. Kasi we are owning up to our mistakes and we try our best to move forward and itama pa yung mga iba namin ginagawa. Baka mas nagugustuhan nila yung gano'n, no, te? Actually, Diba? Actually, ganun yun. Kasi mas masarap naman pakinggan siguro na nagsusorry kaysa na lumalaban pa. Tama, yung mali. Totoo. By experience din, no? Pag nag-sorry, minsan nila naman hinihingi nila na umamin ka sa pagkakamali mo. Eto, maganda naman may nabanggit ka, ate, about keeping disagreements healthy. Minsan, sa mga comment section, nakikita nyo ba yan sa inyo, sa mga post natin minsan sa TV Maria? Minsan may mga hindi magkakaintindihan, gano'n. Minsan, or hindi sumasang-ayon dun sa post na ano. Minsan may mga hindi rin sumasang-ayon sa punto nung nagre-reflect. Sa faith factor, May minsan. mga Ganyan. Minsan ginagawa namin doon, kung kaya sagutin sa faith factor, sinasagot namin. Ina-address namin para maramdaman nila na hindi naman sila ini-ignore. Pero kapag yung sa mga messages, nagre-reply pa rin kami pero hindi talaga siya actually not answering yung mga nila, yung question, kung ano man. Nalala ko din yung kay Kimi Dora. Sabi ni Kimi Dora, kapag may mga I'll get back to you, I'll give you an update. Mga ganun lang, mga short lang. No? Pero maganda rin na nakikinggan din ate yung mga voices ng iba eh. Yung mga disagreeing voices. Opo. Bukod sa... May punto pa rin sila eh. May punto pa rin. May punto pa rin yung mga yun eh. Baka hindi lang aligned dun sa gusto nating ipalabas. Pero may punto pa rin sila. Baka yun yung, minsan yun yung pinipili natin na kailangan tignan. Hindi yung dahil lang masyado namang negato, masyado namang ayaw lang nila. Eh di wag kayong manood. Hindi ganun Hindi ganun eh. Kasi we will also attract negativity pag ganun yung aura natin.
Oh, pati minsan yung yung sinasabing my wall, my post. Hindi. Hindi pwede ganun yun eh. Hindi pwede kasi My in a way, wall, lalo po sa atin, Catholic social communicators, pare, nasa larangan ng social media. Hindi mo pwede sabihin my post, my wall kasi meron tayong social responsibility eh. May expectations in more ways than one. Kaya ako maingat din ako sa mga pinagpo-post ko ng yung mga personal na mga picture. No? Kaya kasi the people will there will be disagreement pero we listen to them, we don't ignore them. But at the end of the day, they are human persons that we also value and give importance. Tsaka the fact na nag-post ka sa public domain. Oo. Expect mo na may magko-comment dyan na hindi lahat yan magiging kasundo mo. O may ang taba mo naman, ganun, di ba? Wala akong pake. Hello. Hindi pwedeng ganun kasi social communicator. Hindi, kumain ka di. Pinaghirapan ko to, ganun. Yan. Yun, tama. Nag-invest ako dito. Oh, investment yan. Yes. Sige, tama na. Punta tayo sa number 3 na tayo. Use respectful language. Ayun, wag yung ganun. Mali nga. Sabi ko nga sa inyo. Okay, mali yun. Huwag tularan. Huwag tularan, no? But Hindi, pag sinabi ka ng ganun, sabi mo na lang, thank you. Pwede ba yun? ako usually, ang respectful language ko lang is, yung sasabi mo na, thank you for your feedback. We will work on it. Yes. Tapos nun, rest assured that we are giving attention to what you pointed out. It also adds professionalism sa pag-handle ng social media. Kapag ganun kayo mag-reply, hindi lang siya basta, ano nga yan, lumalabas ang aura mo ng personality ng kung paano niyo hinahandle, kung paano rin kayo mag-manage. Nakikita, naaamoy yan, kaya kung paano tayo sumagot, ganun din tayo titignan ng tao kung paano natin hinahandle. Ako re-reply ko noted on this o noted with thanks. O, di ba? Noted with thanks. Oo, pwede yun. Kanina pa yung noted with thanks sa sharing. Noted with thanks. Ang hack po dyan, para magre-reply, may notepad ka na, may sticky notes ka na sa Oo, desktop. yung copy-paste lang. Kung ano yung tatama dyan, nasagot. Yun na lang. Oo, tapos medyo ititweak mo na lang, depende dun sa content niya. Baka mamaya lalaki yung nag-reply, no? Biglang maging ate or tita nakasulat, di ba? Lalo na offend. Oo, yari yun. Kailangan maging ano din. Ito number 4, ate. For sure, we have all experiences. Don't spam. No? Kasi minsan, ito aminado ko, minsan yung mga video, forward lang ako na forward, no? Na minsan ay hindi na pala gusto nung recipient yung kanyang tinatanggap o pinapanood. Oo nga. Na-unfollow ka tuloy. Oo, totoo. Actually, may nagiging effect siya, ganun. na-unfollow ka or nakamute ka kung sa messenger naman. Kasi don't spam. Bigyan mo naman ng breather din yung mga taong nakakakita ng mga posts mo. Oo. Kasi minsan iba, kada oras lahat ng picture, ganun, lahat ng picture, lahat ng posing, lahat ng kanto, may picture siya, ganun. Tsaka social media, hindi naman ang gamit niya to update lang ng tungkol sa buhay mo. Hindi lang naman siya ganun. So, parang there's more to it. Baka pwede ka mong i-exhaust yung other functions ni social media aside from posting ng mga ATMs ninyo, yung mga ganun. Maganda yung sa don't spam din, kahit naman sa when we share messages, maging discerning din tayo kasi minsan yung mga messages na sinishare natin, minsan wala namang katuturan din. Minsan yung mga pass this to 10 people. Ayun. Pass this to 10 people and you will have this, ganyan-ganyan. You will have a bad luck. Share this picture if not, share this picture for good luck. Yeah, say Oo nga, amen. paano ba yung mga ganun? Wala. Disregard na lang ba? Ako sa personal ko, pag nakikita akong spam na siya, inire-report as spam ko siya. I-report as spam na. Nagre-report spam ka talaga? Oo, kasi ayoko din naman ma-pollute yung wall ko ng yung mga ganun. If I think na hindi siya helpful for me. Paano naman yung mga nag-aalok? Yung Na? parang may mga... Yung mga parang dire-diretso sa bili ka comment. ng ganito, bahay, pautang, ganun. Sa paid factor, madalas yung mga ganun Yung mga... Bitcoin. When I met, ganyan, my life changed. Yung tao na yun, add mo tong friend na ito, ganun, di ba? Ay, yan. Ako naman pakiusap ko sa mga nanonood sa TV Maria. Pag may nakita ka ganyan, pwede nyo pong i-report. Patulong po ng pag-report ng mga ganun. Kasi nire-report din naman namin kapag sa mga live, usually nagagawa namin yan. Pero kapag kaya nawawala din yung mga comments. Kaya nawawala. Pero makakatulong at malaking tulong po kung nare-report nyo yan para ma-block sila. Kasi spam lang naman siya.
matutulungan niyo din yung iba na hindi maniwala doon. Kasi iba na napapaniwala doon, akala O, ayan na, i-report nyo, guys. Report. Pero wag niyo i-report itong video na to. Number 5 na tayo at last. Report to message. Respond to messages promptly. Report. Tinamahan kasi ako sa respond to messages Ayan, promptly. Kasi respond. minsan po, real talk lang, no? Minsan magsasend ka ng PM, no? Mga bukas na magre-reply, isa-isang araw. Di ba? Kami pag ganyan, nagpa-apology. Talaga. Pag hindi po namin nasasagot, kasama ka ulit, Chubby? Part-time. Minsan. Kasi si Chubby rumarakit yan, father. Minsan nasa, finance doon, tapos minsan nasa... Social media. Minsan bebenta rin ng payong. Baka ikaw din, Chubby, ang nag-hold nung bayad sa Starlink. Ha? Kasi Kulang ka pa sa approval. yung accountant namin matagal. Hindi, yun doon sa respond messages promptly. Kami po, kapag hindi namin nasasagot, or kunyari hindi namin kaya sagutin, kunyari gabi na, hindi namin makaya sagutin, sasagutin namin siya na, can we get back to you tomorrow to give you a proper response? Tapos i-unread ko ulit yun. Para by the next day, makall niya yung attention ko na meron pa kaming dapat sagutin. Galing. Tama. Mga topics. Kasi kailangan ma-feel babalik po Yeah. tayo dun sa kailangan maging relational siya. So dun siya naka-incorporate. Sabi nga sa Kimi Dora, I look into it, I'll get back to you on that, Yes. and I'll give you an update. Uy, minsan pa nga tatanungin mo, nakarating na po ba sa inyo yung item? May ganun. Yes. Sige na. Kasama ka nga talaga, no? Minsan. Sige na, ang dami natin pinag-usapan. Ipapagpatuloy natin ang ating kwentuhan sa ating Netiquette, Etiquette for Netizens, dito sa Lakbait, sa X-Cafe at Kambay! Talagang kasama ka talaga, no? Mga kape-mates, meron kaming bagong product ngayon. Ito. Birth of Hope Watch. Yan, nakikita nyo? Yan. Order na kayo. Available yan sa TV Maria Facebook page. Mag-message lang kayo doon. Yan, relasyon. Birth of Hope Bakit Watch. nga Birth of Hope? Kasi parang drum beating to para sa Jubilee. At? Next year. At 20 years ni TV Maria next year. Confirm. Ayan. Confirmed na siya ang seller ng TV Maria. Alam nyo na. Ito may bago rin kaming design ng t-shirt yan. Terno yan. Bakit parang same lang ang kulay? Ha? Tamo. Parang same lang ang kulay, oh. Saan yung naghahawak? Ayun pala. Aray! Oh my God! Brutal! Guard! Sorry. Natuluyan ka tuloy mo eh. Asa patingin? Ayan si Mama Mary. Galing ah. Pilgrims of Yan. Hope. Available yan from small to 5XL. So may kasya po sa'yo? May kasya sa kanya. 3X. Sa'yo? 2XL Meron, na of ako, course. sorry. 350 lang yung mga kape-mates. 350 all sizes. Kaya imain nyo na. Ting, 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 ting. Yun. Okay. So confirm po, Chubby. si Chubby po ang nagre-reply po kapag marketing po ang... Tama ba? Tama. Marketing. Yan po ang 500 share ni pala to. Chubby sa TV Ayan. Maria. Bili na po Makapawi mo kayo. na pambira. Mga ngayayat po si Opo. Chubby kapag hindi Opo. po siya binilihan. Sige. Huling bahagi ng ating pagkukwentuhan ngayon sa ating Netiquette for Netizens. Ayan. Na-share mo na ba or paano ba na-share ang iyong faith through social media? Sige, Ate Kat. Okay, sa akin napaisip ako doon nung tinanong niyo yun kanina. Ako noong una, hindi ako masyado nag-share online ng aking faith. Bakit? Kasi there was a time na medyo nahihiya pa ako to share my faith sa social media. Kasi nga, kasabay nun ang dami kong nakikita na may pressure ang social media na nakikita mo yung mga puro magaganda posts, ganda bagong damit, travels, food and all. Kaya parang nahiya ako to share my faith. Pero nung na-realize ko na this is what I do and whatever I post online about my faith, it will help other people. Baka hindi madami, pero may matatouch na tao. So, ginagawa ko, yung content mismo namin sa TV Maria, sinishare ko siya. And then, kung hindi man yung content namin sa TV Maria, my personal experience, nagpo-post ako. Meron akong blog. Di ba may vlog ka? Yun, Si meron ako. Melodramatic Cat. Oh, Yes. ba, alam. Siyempre. Follow talaga. Nako. 6 minutes na, wag ka malikot kasi. May vlog ako na ginagamit to share my own experience
pinopost ni Domino's S yun minsan. pinopost. Si Domino's S nag-ano Shout out, Yusek Margo. Yes, thank you, Yusek. Yun. Yung sa akin po, yun. Yung, para lang ma-relate ko yung ginagawa ko at yung personal life ko, pareho siya. May pinaniniwalaan ko yung trabaho ko. Doon ko napapakita. Ayun. Ikaw, Chubby. Siguro hindi ako naman yung mga, nyari pag nag-scroll ako ng FB ko, tapos may mga nakikita ako na na mga quotes about sa, kunyari, sa faith, ganyan. Sabi ko, ay, relate ako dito, ganyan. Share ko siya. Tapos, o kaya pag uma-attend rin kami ng, kunyari, mga procession, ganyan. Tapos pinipicturean ko yung mga image ng parang napaproud lang ako na i-share. Parang, syempre, wala lang. Ganon. Ikaw? Sige. Ako, Bukod sa basketball. Bukod sa basketball. Pati bukod, syempre, alam niya, di ba? Bukod sa... Assuming. Yun na nga. Dali na, 6 minutes na lang. 6 minutes. Bukod sa sharing yung mga masses, talks, digital content, etc. Meron akong IG kung saan puro artistic shots ang ginagawa. Medyo frustrated, photographer ako. Artistic shots, pero doon ko nilalagay yung aking homily points for the Sunday. Katulad din kay Ate Kat, maliit lang yung following nun. Pero I'm very sure na maraming nakaka-relate. Actually, meron akong friend, he was going through a lot. Pero nung nasandan niya yun, thank you siya ng thank you kasi na-enlighten yung faith niya. Opo, kasi sa social media, hindi kailangan ng maraming views kung gusto mong mag-share ng faith. Kailangan kahit ang habol natin is not the numbers or yun nga yung viral, kundi yung kung paano tayo makaka-evangelize even sa maliit na number. Tapos yun nga, daanan na rin natin tong ibang mga bagay. Number 1, remember the internet doesn't forget. Hindi nakakalimot ang internet. Ang pinost mo, kahit wala ka na, nandyan pa rin. Kahit delete mo yan, chances are, meron pa rin nakapansin. May nakapansin. Lalo na sa panahon ng screenshot. Yes. Resibo. Oo. Yun. Ito lang ang may alam. Ang bira ka. 5 minutes. Sige. Dali. Pero yun nga, so muli kaya maging masuri at maging discerning, ayun na naman sa discerning, sa mga pinopost natin kasi whatever you post can stay in the internet and will stay in the internet forever. Number 2, Ate. Number 2 is present your best side online. Ayan. So, ibig sabihin, palaging pakita natin kung sino tayo. And we have to be proud as Catholic social communicators. Let us be proud of our faith. Hindi pagmamayabang kundi ito ay pagpapakita na pinaninindigan natin, may resolve tayo sa ating pananampalataya. Yes. Yun. Ito, number 3. Chabi, maganda sa ito. Read first, then ask. Basahin muna, tsaka magtanong. Di ba? Tama. Kaysa yung, kuya binasa mo na, tas, hindi ka pa nagbabasa. HM, nakalagay na nga dun yung presyo. O, di ba? Marketing talaga. Talagang involved ka talaga dito, no? Totoo naman, nakalagay na 350 in all sizes. Black and white. May black. Pwede rin naman nasagot doon sa tanong mo, nakapost na yung amen, Mga Amen Gang. Ay, shoutout sa Amen Gang natin. Pampataas sa algorithm yun. Pati ng O kaya God bless, have a blessed day. Tama. Reading comprehension is key. Yun lang, basahin muna. Napakalaga yun. Sige, number 4 tayo. Ako na muna, para ikaw number 5, te. Keep it short and clear. Muli, na-appreciate natin yung maiksi, straight to the point, pero maganda yung sabi ni Ate Kat kanina, may call to action palagi sa ending. Yes. Paano call to action ba yung mga example? Please like, follow, share, and subscribe on our YouTube and Facebook account at TV Maria Feels. Ayun, o kaya TV naman, Maria. to know more about our content, please follow, share. Ganun. Kaya palagi sasabi ko sa SND, watch, like, share, and inspire mga tol. Diba? Yun. Keep it short and clear. Palagi may action na rin. At number 5, sige Ate. Bring Christ and the faith online. Ayan, sige. So, invite natin Ate Kat, sige, dahil ikaw ay social media personality, manager, boss, chief, sir, inspector, kamahalan, lahat na, no? End na? Hindi, end. Host. Invite natin mga kapimate sa atin na gamitin, maging authentic influencers, yung AI o the faith online. Yes. Para sa atin lahat, ini-invite namin kayo lahat na sana kapag nagpo-post tayo online, mas maging maingat tayo. Sabi nga namin, make the right decision, make the right click. Yun yung aming parang pinangahawakan din sa TV Maria. Sana lagi nating dalhin yung pagiging katoliko natin sa mga pinopost natin, mapa-page man yan or personal account natin, para mas ma-share natin at hopefully mas lumago yung ating faith online. Masyado na siyang
toxic eh. Gawin naman natin siyang Life-giving. life-giving, spiritually life-giving. Paano? By sharing yung mga contents na mas nakakatulong sa atin, sa bawat isa. Ayun. So muli, ikaw, Chubby, may gusto ka bang sabihin sa mga kapamates natin? Bumili kayo ng aming mga produkto. Life-giving. Life-giving, life-giving, binigay Hindi. buhay sa'yo. Kasi nakakatulong na sila sa pag-purchase nila ng mga items ni TV Maria. Nakakatulong talaga sila sa amin. Bakit? Kasi nakapag-produce kami ng mga Filipino faith programs. Ano? Filipino faith programs. Programs? Yun, 5 minutes. Sige na. Two. Okay. So muli, maraming salamat at syempre, maraming salamat sa ating guest na nabudol ko po na sumama sa ating episode today. Shoutout kay Sharo, siya naglagay ng pangalan ko dito, tas wala. Oo nga, di ba? So, salamat Ate Kat at salamat kay Thank you Father po. Jeff for making this Thank you, Ate Kat. Para sa life na tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento